tuloy sa ating pag-uusapan, babati muna ako ng magandang hapon. Sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-usapan natin ulit itong napakayabang na si Epifanio Labrador. Ang vlogger na tapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay support naman. Yun ang mga kababayan, kung sa mga nakaraan nating ginawa na mga reaction video ay nagmukhang katawa-tawa itong si Epifanio Labrador, mas katawa-tawa itong si Epifanio Labrador sa video na ito mga kababayan. Dahil dito, mapatunayan natin na itong tao na ito ay wala talagang alam. Maninira, gumagawa ng kwento na puro naman kasinungalingan, mali-mali pa mga kababayan. O katulad na lang nito, katulad ng sinabi niya, itong mga senador ng PDP mga kababayan ay nagbabayad daw ng malaking halaga sa Iglesia ni Cristo. Yun, mali yun mga kababayan. Kasinungalingan yun. Tapos isa pa na sinasabi nito, sa loob daw ng panunungkulan, sa loob ng 3 taon, 3 taon lang ba yung senador Epifanio Labrador? Hindi mo ba alam kung ilang taon na naglilingkod o nanunungkulan yung isang senador? Bakit sinabi mo 3 taon lang? Nakakakuha daw ng bawat senador ng tig-1 bilyon sa 1 taon. Kaya nga daw sa loob ng 3 taon na panunungkulan ng isang senador, katulad ni Senador Bongo, ay nakakakuha daw ng 3 bilyon. At yun daw yung binabayad sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo para manalo, para bumoto yung lahat ng membro ng Iglesia ni Cristo. Akala ko ba noon ay pinagyayabang mo? Nilalait-lait mo yung Iglesia ni Cristo dahil hindi naman lahat ng mga sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ay nananalo sa eleksyon. Katulad na lang nitong si Congressman Rodante Marcolita, o senador pala, Senador Rodante Marcolita. Anong sinasabi mo? Hindi mananalo. Nilalait-lait mo pa. Tapos tingnan mo ngayon, pang-anim itong si Senador Rodante Marcolita, kaya lagot kay Epifanio Labrador. Doblehin mo na yung pismas mo, pati sombrero mo. Gawin mo na yung parang ninja, para mata na lang talaga yung makikita sa'yo, para hindi ka na makilala. Kasi sa palagay ko lang, dahil sa mga paninira mo na ginagawa sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, kay Senador Rodante Marcolita ay talagang mayroon at mayroong tutugis sa'yo. Pagkwento ka, mali-mali pa. 3 taon yung isang senador. Saan ba ito nakatira itong tao na ito? Bakit hindi alam? Ang 3 taon, Epifanio Labrador, pangaralan muna kita. Ang 3 taon na nanunungkulan sa kanilang posisyon ay yung mayor, congressman, gobernador. Yan ang 3 taon. Pagdating ng senador at presidente, 6 na taon yan, bugok. Talaga namang wala kang alam. At kung ano-ano pa mga kababayan, yung kanyang mga kwento, pero mali-mali naman. Wala naman, hindi naman insakto. Kaya sa mga sumusuporta, sa mga nanonood kay Epifanio Labrador, mahiya naman kayo. Pinapanood niyo yung tao na yan na wala namang alam. Puro lang naman kasinungalingan. O ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Tayo magtataka. Dahil kung iisipin natin, kung titignan natin mga kababayan, anong pamilya ba o sinong presidente ba ang nagbenta ng mga ari-arian ng bansang ito? Katulad na lamang ng Meralco. Kung ako nagkakamali, Shell ba yan? Shell o Caltex? Mali. Na binenta ng isang pangulo. Sino nagbenta? At napunta lamang yung pinagbentahan nito sa kanilang bulsa. Tapos? Hindi ba nung nawala ang ating Pangulong
Ferdinand Marcos Sr., yung mga naipundar ng bansang ito o naipundar niya ng mga proyekto ay bigla na lamang nawala. Bakit? Katulad na lamang ng nuclear power plant. Lahat ng kanyang mga nabuo na mga proyekto ay nawala dahil po sa isang pamilya walang ibang ginawa kundi magbenta ng ari-arian ng bansang ito. Sino yun? Para lamang yumaman. Hindi ba si Cory Aquino? Tanggapin natin ito. Hindi ako kalaban ng hindi ako kalaban ng mga dilawan. Nagbinta pala si Cory, mga kababayan, ng Caltex o Shell. Ang pagkakalam natin, yung bininta ni dating Pangulong Cory Aquino ay yung Philippine Airlines kay Lucio Tan. Tapos itong PLDT at itong ABS-CBN ay binalik sa mga lupis, mga kababayan. At yung sinabi mong Caltex at Shell, walang ibininta kasi hindi naman pagmamayari ng gobyerno, ng government ang Shell o Caltex. Ang pagmamayari noon ng ating pamahalaan ay itong Petron. Petro Philippines, mga kababayan. Tapos pinalitan ang pangalan ng Petron. At ang nagbinta ng Petron ay itong si Boy Tabaco. Si Boy Binta. Kaya tinawag o tinaguri ang Boy Binta yan, itong si dating Pangulong Fidel B. Ramos, mga kababayan, dahil sa maraming ari-arian ng ating pamahalaan ang ibininta ng presidente na yan. Isa na nga ang Petron at itong Global o Bonifacio Global City at itong National Steel Corporation, mga kababayan. Yan yung isa o tatlo sa mga ibininta noon ni Fidel B. Ramos. At walang Shell, wala akong alam na may Shell o kaya Caltex na ibininta itong si dating Pangulong Cory Aquino. O mali-mali, panyong. Kaya yung mga impormasyon mo na ipinapahatid mo sa mga supporters mo ay walang katotohanan, puro katang isip mo lang. Hindi totoo. Kaya kawawa yung mga nakikinig sa'yo. Dahil maging katulad mo din sila na maging bugok din. Ito, papatuloy natin ito. Pero kailangan natin magsalita dito. Magsalita ka, pakialam namin. Alang-alang po sa mga kababayan natin. Mali-mali naman. Sige, ito tuloy. Ito yung katotohanan. So, ngayon, kung si Pam Aquino ay kakampi sa mga kalaban natin, walang problema yan. Dahil natitiyak ko naman na hindi sila magwawagi. Kahit anong gawin nila, baka nga ako, suggest namin kung sakali man na may maamoy tayo na hindi ka nais-nais, isa lang ang dapat nating isigaw. Yung naamoy mo na hindi ka nais-nais, siyang pismas mo. Dahil marami nang nagdokumento na bakit daw yung pismas mo, pabalik-balik lang yan. Pati si Ma'am Joyce napapansin na 3 araw na yung damit mo, ginagamit mo sa live mo yan. Wala ka na bang ibang damit? Kaya, iba na yung naaamoy mo. Naamoy mo na yung sarili mo. Pati yung pismas mo. Bunganga mo, naamoy mo na. Kaya may kakaiba talagang naamoy ba yun? Mga kababayan, magdeklara ng martial law ang ating Pangulo. Nang sa ganon, makontrol yung mga ginagawang paninira ng ating mga kalaban sa administrasyong ito. At yung mga ginagawang paninira o pagkontra ng mga ibang politiko dyan na mayroong personal na hangarin. Kaya kung ako ang tatanungin, magbaba ng martial law. Tignan ko kung ano ang gagawin nila. Tignan ko lang kung anong gagawin ni Bato, ni Bongo. Diba? Si Marcolita, bakit hindi mo na sinali? Ito nga, nakakatawa Isa pa, sisingit ko lang. Sige. Pero na kung napanood na
video na itong si Bongo nagulat. Sabi ni Bongo, nagulat ako kasi number 1 ako, number 1. Tapos, kung kukunin mo yung kanyang salita, mahuhuli mo eh. Oh, bakit? Ano paano? Bakit? Sabi niya, nagulat ako, number 1 ako sa pagiging senador. Sabi niya, dahil ito sa Malasakit Center. Alam niyo, kung ako yung investigador, unang-una ko sasabihin sa kanya, ba't ka magugulat? Bakit? Kung alam mong gumawa ka ng tama at nagserbisyo ka ng tama, hindi mo na dapat ikagulat yan dahil alam mo na nagserbisyo ka ng tama. Sabihin mo kaya ka nagulat dahil alam mo sa sarili mo na sa loob ng ilang taon na ikaw ay naging senador, wala kang ibang ginawa kundi pagsilbihan lang yung amo mo. Bumuntot sa amo mo kung nasaan siya. Kaya ka nagulat. Tama? Mali. Parang ganito. Ano yan? Ikaw yung pinaka-kulelan o estudyante ka. Hindi ka mayaman, hindi ka wala kang ang patangi mo lang puhunan yung kasipagan mong mag-aral. Hindi ka katulad ng mga classmate mo na may mga yaya, may mga tutor. Tapos biglang tatawagin ka na ikaw pala makakatanggap ng isa sa pinakamataas na award sa eskwelahan na yan. No, tapos Yung pwede mo pang i-considera na magugulat ka nga naman talaga. Di ba? Dito, grabing tanga naman ng tao na ito. Ano bang connection doon? Pati ako naguguluhan ako sa kwento niya, mga kababayan. Nagulat talaga. Kung halimbawa man, sinabi ni Senador Bongo, nagulat siya sa lumabas, sa kakatapos lang na eleksyon. Dahil nga, sa mga survey, yung number 1 ay itong si Erwin Tulfo, mga kababayan. At talagang expected na ng ating mga kababayan na baka mag number 1 itong si Erwin Tulfo dahil sa kanyang kapatid na maingay noon. Pero nga, sa ngayon mga kababayan ay naging tahimik. Parang pipi na itong si Senador Rapi Tulfo. Wala na, hindi na natin naririnig na may binabatikos ito. Tahimik na ito ngayon mga kababayan. Kaya yan yung isa sa mga dahilan kung bakit kung halimbawa nasabi man ni Senador Bongo na nagulat siya. Huwag mo nang isali yung sinasabi mo na may yaya, may tutor. Walang connection yung kanyang. Ang layo. Sige, patuloy natin. Mismong si Bongo nagulat. Doon pa lang, kung ako ang mag-iimbestiga, ba't ka magugulat? Mukhang hindi naman yata swak sa budget. Sinasabi mo, di ba, yung ginagawa mo. Sabihin mo, kaya ka nagulat dahil alam mo sa sarili mo na wala ka naman talagang ginawa. Sabihin mo sa sarili mo na nagulat ka dahil ikaw ay nagserbisyo lang, bagamat ikaw ay nagsiserbisyo lang sa iisang tao, number 1 ka. Hindi naman tayo magtataka dyan na maging number 1 siya. Bakit? Sino ba nasa likod nila? Sino ba ang nasa likod nila? Iglesia ni Manalo, na may black voting. Doon pa lang lamang na siya. Unang-una, susuportahan talaga siya. Dahil binayaran ni Sara yung Iglesia ni Manalo para ipanalo siya. Aba, bakit? Si Vice President Sara Duterte ba yung tumakbo? May posisyon ba na tinakbuhan ngayon si Vice President Sara Duterte para sabihin mo na binayaran yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo? Diyan pa lang Epifanio Labrador, klarong-klaro na gumagawa ka lang ng kwento. Kawawa nga yung mga tao na nakakapanood sa'yo at nabre-brainwash mo, naniniwala sa'yo. Dahil nga yung kwento mo ay mali-mali. Walang tama, mga kababayan. Sige, patuloy natin ito. Sige. Di ba? Si Bongo, binayaran yan. Kaya siguradong pasok yan. Ito naman si Bato, ganun din. Binayaran din yan. At may pera yung mga yan. Bakit? Nyo, every year, nakakatanggap sila ng 3 billion. 3 billion? 3 billion pala. O ilang taon ba ang nila? 3. Di 9 billion. Meron silang 9 billion. Palagay na lang natin si Bato nagbigay ng 1 billion para masiguro na manalo siya.
O yan mga kababayan ha. Sa sinabi niya, tumatanggap daw 1 billion, 3 billion pala, hindi 1 billion. Sinabi ko ba kanina sa umpisa na 1 billion? 3 billion pala mga kababayan. Bawat taon daw. Tapos sa loob ng 3 taon daw, 9 billion. Hindi nga niya alam na yung isang senador ay nanunungkulan ng 6 na taon mga kababayan. Diyan pa lang, malalaman na natin na ikaw Panyong ay puro ka lang panghula. Hindi mo nga alam kung ano talaga. Anong pangyayari, anong totoong pangyayari sa ating bansa. Ikaw basta mayroon ka lang mailabas sa bunganga mo, okay na sa'yo yun. Hindi mo iniisip na, uy mali pala yun. Hindi pala tama yun. 3 taon lang ba na manunungkulan o tawag nito mga kababayan, nanunungkulan yung isang senador? 6 na taon Epipanyo Labrador. Tandaan mo yan. Huwag kang magsalita na mali-mali ka naman. Tapos ang lakas-lakas mong manglait, ang lakas-lakas mong mamuna. Pinupuna mo lahat ng tao na marunong. Katulad na lang ni Senador Rodante Marcolita na tawag nito mga kababayan, nilalait mo at ginagawan mo ng kwentong kasinungalingan. 3 taon, saan ka makakita ng senador ng 3 taon? Ang sarap po talagang pinutin ko yung tainga mo. Wala lang ang tainga, tinakpan mo na naman ang sombrero mong hindot ka na supot ka. O, patuloy natin to. Etong si Bongo 1 billion. O. Kaya siniguro sila ng INC sa kanilang black voting. Kaya nanalo talaga sila. Tama? Mali. Tingnan mo si itong mga kasama nila. Si Willie, hindi daw nagbigay yan kaya natalo Si Philip, hindi nagbigay yan, kaya natalo din. Si Mata, hindi rin nagbigay, natalo din. Dahil kung tutuusin, kung nagbayad lahat ng senador na yan ni Duterte sa Iglesia ni Manalo, panalo lahat yan. Nakukuha nyo na? Hindi. Dahil senador, itong dalawa na mayroong sapat na pera, may bilyones, kaya nanalo. Pero yung mga kakampi nila na hindi nagbigay, walang naibigay sa Iglesia ni Manalo. Tawa pa siya, no? Bakit? Alam mo na, pera-pera labanan dyan. Diba? So, hindi na tayo magtataka na manalo uli si Bato at saka si Bongo dahil may mga bilyones sila. Nakukuha na ninyo? Hindi. Yung mga kakampi nila, katulad ni Philip, dahil walang bilyonis tong hayop na to, hindi nila nadala sa kwento-kwento lang o sa pakisama lang yung mga Iglesia ni Manalo. Dahil pera-pera yan, hindi mo madadala sa pakisama-pakisama yan. Diba? Siguro naman nakukuha nyo na. Yung mga natalong congressman natin, yung mga yun po, dahil hindi sinuportahan na Iglesia ni Manalo, nilait-lait mo yung Iglesia ni Cristo, tapos pala, pag hindi pala susuportahan ang Iglesia ni Cristo, hindi mananalo. At yung sinasabi mo na itong si Willie Rebillame, hindi nagbayad, kaya natalo, paano si Bam Aquino? Inendorso ng Iglesia ni Cristo, nagbayad din yun. Panyong kung gumawa ka man ng kwento, siguraduhin mo, nakapanipaniwala ka. Kasi ang layo kasi ng kwento mo. Sabi mo kanina, nagbayad si Vice President Sara Duterte. Para saan? Para tawag nito mga kababayan, tama, para saan yung ibabayad o binayad ni Vice President Sara Duterte na wala naman siyang tinakbuhang posisyon ngayon? Diyan palang mali-mali ka na. At itong si Senador Bato de la Rosa, itong si Senador Bongo, sinasabi mong mayroon silang 9 billion sa loob ng 3 taon. Hoy, bugok. Ulitin ko lang, 6 na taon nanunungkulan yung isang senador. Hindi mo alam yan. Kung gumawa ka ng kwento, siguraduhin mo. Talaga naman Panyong? Talaga bang ganyan na lang? Hanggang dyan na lang ba talaga? Yung kaalaman mo? Kung ako yung followers nito, kung ako yung tawag nito mga kababayan, ako yung taga-suporta nito, sasampalin ko ito.
Pampating ka? Gagawa ka ng kwento, mali-mali din naman. Gagawa ka ng kasinungalingan, hindi pa tama. O sa bagay mga kababayan, kung kasinungalingan talaga, ay hindi talaga tama. Yung kasinungalingan sana na medyo naman kapanipaniwala. Katulad na lang ng 3 taon, yung isang senador. Tapos binabayaran sila ng 3 bilyon sa isang taon. Okay lang sana, no? Medyo kapanipaniwala sana kung sinabi mo na sa loob ng 6 na taon. Pero sinabi mo na sa loob ng 3 taon nilang panunungkulan. Di ba? Naku, Panyong. Yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna, baka ayoko nang gumawa ng reaction video nito kay Epifanio Labrador. Pati ako magiging gamungguang utak nitong tao nito. Tapos bininta daw ni Cory yung Shell o kaya Caltex. Pati yung nuclear power plant mga kababayan, nakatingga lang, walang bumili, walang ibininta. Hindi lang pinagpatuloy ng administrasyon ni Cory Aquino dahil nga galit sila kay Marcos. Walang ibininta. Para malaman mo, Panyong, bago ka mag-ngaw-ngaw dyan, mag-research ka muna. Hindi ka kasi marunong magbasa kasi. Kaya hindi mo alam. Yun na, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Mag-shoutout tayo ha. Shoutout tayo kay sino bang shoutout natin dito? Wilfredo Abansina, shoutout ha. Agoy Tangkuloy na Epifanio Labrador, shoutout sa'yo. Ay, shoutout na rin kay Miraflor Soto. Shoutout na rin kay Randy Lobrico. Shoutout kay Guillermo Cifres. Shoutout kay Arthur Martisano. Shoutout na rin kay Alan Borrero. Shoutout kay Carlos Malijan. Shoutout kay Corazon Gonzales. Shoutout kay Evelyn Nandaya. Shoutout kay Riner Bungki. Shoutout na rin kay Noni Vargas. Shoutout kay Dulpo Family Vlog. Oy, kay Dulpo Family Vlog ha. Shoutout sa iyo, idol ha. Shoutout na rin kay Morse TV, apelido pa lang, Panggarapata na. Maraming salamat sa iyo. Excuse me, Morse TV. Shoutout sa iyong mga subscribers yan. Shoutout na rin kay Rancy Malinaw. Shoutout kay Mr. Strongman. Shoutout na rin kay Ronald Barriso, kay Gabino Rivera Gabino Rivera. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Edisa Borby. Shoutout na rin kay Banjo Badjao. Shoutout na rin kay Erwin Patulot. Sana ba yung nagpa-shoutout sa akin dito? Shoutout ko lang, hanapin ko lang. May nagpa-shoutout sa akin dito. Shoutout kay Mario Victorio Queens, no? Mario Victorio Queens. Nagpa-shoutout siya sa atin mga kababayan. Maraming salamat ha, maraming salamat. At shoutout na rin kay Lisa Soto. Shoutout kay Lisa Soto. Shoutout na rin kay Ronilo Azares. Toto yan kasi yung kamag-anak ko sa Laguna nakakuha ng 500 galing kay Dan Fernandez. 2 months before election. Tagal ha. 2 months before election nakakuha na siya ng 500 pesos. Yun ang dito lang muna. Okay, kay Sammy Trabahada Cooper ha, ng Boracay, shoutout din. Yun ang dito lang muna. At once again, ay di umubra si Rondi ang panlalait. Hindi talaga umubra. Hindi umubra yung panlalait niya kay Congressman o Senador Rodante Marcolita mga kababayan. Once again, this is Rondi TV mo. Ingatin lahat. God save the Philippines. Mula yun kay sino ba yun? Si Alan Gubantis.